play-ins. Pero kung mananalo naman dito ang RSG, tatagal pa ang ating serye. Oo nga eh, parang kaabang-abang ko paano maging adjustment din. And it's really interesting na pinerspeak nga ulit ng RSG dito yung Harith. Talagang ganun eh. Wow! Kita natin na naabangan pala si Ogwen na kung saan ang kanya magiging rotation. Crucial for me yung mga ganong pagpigil. Exactly. Pero I think with Chip kasi may food trip eh. Uy, tinakasan! Sabi niya, exit this way. Exit this way. Wow. Ito yung tipo na nakaka-psycho talaga kapag chip kalaban mo kasi minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan hindi mo alam, biglang inanakap ka na pala. Oo, minsan may bit-bit pa pala. Ayun ang ayoko. Yun lang. Yung may dalang pasalubong yung chip. Pero thing with Chip kahit na, yun nga, may food trip siya, yung passive ay na nagigil lang din siya after a while. So parang kahit yung napoke sila doon, hindi na masyadong problema para kay Ogwen. Valid info rin yung nakuha niya doon. Pero makikita natin maagang pokes na naman ang ginagawa ng RSG. Same with game number 1. Mukhang si Flap TZ ulit ang kanilang gustong pigilan and even Minion Wave ay parang as much as possible ayaw nilang pahawak sa XP laner. Yeah, and, look at Nats rocking the KOF skin as well. Ayaw nga. Ito yung bagong skin guys, Ayaw pwede nga. nyo nang rolyohan yan. Sa baok. Talaga. Ang ganda, no? Oo nga eh. Wala ba tayo dyan? Wala, ako nakuha ako na. Uy, di sana. Uy. Nakachamba lang, pero yun na nga si Demon Kite, taunting Flap TZ, pero mukhang wala namang patayan, sakitan lang. Mas maingat yung mga players natin actually as compared to game number 1. For this, nakita na rin ng AP Bren yung potential ng RSG on the early game. But speaking of, more on pulse lang naman. Yeah. Since this is Fred Drain, more on information ang gusto ibigay dito ni Demon Kite. And looking at the position coming in from Kyle TZ, mukhang ibibigay ata ng AP Bren ang turtle sa RSG, maliban na lang kung makahabol siya. Oh, parang ito yung typical yata na nangyayari. At si Nat dito ay nandito nga for adaptation ng information. And we have AP Bren na hindi makakapag-contest as Demon Kite will secure this turtle. Meron tatlong T sa pagkuha ng turtle. Ano yun? Ano yung tatlong team? Turn, take, and trade. Yeah. Wow. So yung ginawa dito ng RSG, take, which is literally take. Tapos yung trade kasi na lang yung naging choice para sa AP Bren. Which is, in this case, knowing na assassin sila, hindi sila ganun kalakas sa early stages of the game. Mas maganda mag-trade na lang. Kumuha na lang sila ng sariling purple buff. And the other one is turn, which is yung term ng mga hero ngayon, ng mga player nga natin is herohan natin, ganyan. Yun yung naririn nyo siguro. Which basically to mean fight dun sa moment na yun. Nice knock-up mula sa RSG. Uy! Pero makakatakas pa rin na doon na si Pew. Habang yung mga players ng side ng AP Bren ay naka-ready din naman. Take note na hindi pa level 4. Nakaka-level 4 lang ni Ogwen. Siya pa nga mabibigyan. Pero may dala at kasamang ibang mga tropa habang nagkapigilan na double kill para kay Demon Kite. At mabubuhay pa nga yata! At ayan na nga, buhay pa rin si Demon Kite at makakakuha ng 4 na kills ang RSG. This is a lot of blood early on in this game. You have to give credit kay Demon Kite surviving dun sa laban na yun. And sobrang on point din ng taunt as well as the ultimate. We can see it through the replay. Ayan na. But also, notable din yung initiation dun. Coming out from light, eventually committing yung kanyang flicker. Yan, with that flicker. Tapos nandun din si Nat. So parang na-combo nila yung knock-up sila. At alam naman natin si Guinevere kasi sobrang saya kapag meron siyang kasama ng taga-knock-up. Parang mas na-take advantage din yung kanyang passive. And looking at this early game, no, parang ganito din ang nakuha kanina ng RSG. Ayan. Around a 2K gold lead against AP Bren. Pero in this draft, meron din bang late game scaling para sa AP Bren? Yung Nathan. Nathan, malakas. I think actually talagang pang late game sila kung yung combo natin, Nathan Nolan. Very strong in the latter portions of the game. As long as hindi sila ma-dive though. So yung RC kasi hindi sila front to back eh. Parang walang haharap sa kanila. So parang pwedeng ma-outplay pa rin yung AP Bren kahit sa dulo. Hindi yung mahaharap. Flap easy nahanap yung nasa likod, which is gonna be Aqua. Ginamit na yung flicker. So more on focus lang muna. Aqua's gonna be down. Diretso doon. Sa kami ni Ogwen habang tutuloy yata for the turtle objective. Pero nagamit na yung Eternal Guard. By the way, habang si Flap easy ay nandito sa harap. So reset lang muna para sa ating dalawang koponan. Mukhang pahinga muna ang aabol ng dalawang kupunan. Pero Turtle ay kinagabit na naman na gamit ng Fracture. Kyle TZ
still looking for that kill. Pero mukhang turtle na ata ang call dito ng RSG. Dapat ang Ogwen Demon Kite sa Bardagolan ang loob ng turtle pit. Pero mukhang maganda ang pwesto ni Kyle TZ for a potential steal. Oh, imagine this is just a turtle pero grabe na agad yung psychohan na ginagawa ng ating dalawang teams at grabe yung mga dashes na ipinapakita habang yung mga mid laner natin nag-clear muna ng minion wave dahil malaking edge nga naman kapag nauna ka doon habang si Light ay nandito na ulit. Ginamit na energy eruption pero mukhang matatalanan. Penalty zone ay walang tatamaan habang makuha na AP Bren. Dito yung pagonga. Kyle TZ mag-dash away, medyo nauntog saglit pero walang casualty during the moment. Team take mula sa AP Bren. Kumuha lamang ng turtle at umalis na. Pero ito ang +1 na gusto ni Kyle. 100%. Kasi parang ang ginawa dito ng AP Bren, nag-invest sila dun sa second turtle, Kusei. Solo kill. Oo, pero napapaligiran na nila. Ginamit na yung Benja at Super Marco ay medyo mauna ng buhay. Napakagandang dead crash para dito kay Pew. Pero sakto pa rin, double kill. May kasama pa Demon Kite dito. Mapatay ba nila si Kyle TC? Pero Pew ang makakabawi dito kay Kusei habang si Demon Kite mabibilit na mag-dash away. Dumating na rin ang dalawang katag team ng RSG. Tatalunan pa nga dito. Kyle TC is down. Ang ganda ng mga team fights and pickoffs ng RSG. Kung akala mo tapos na, tumingin ka ulit. Tuloy-tuloy ang paghahanap ng Task Force RSG sa mga katawan ng AP Bren. At ayan na nga, mid lane pa ang gusto nila. Nax with the kill. Parang morning training ang pinapakita ng ating boksingero doon sa may bandang gitna habang si Ogwen pinipigilan na umalis. Dumating na rin si Super Marco. Meron pang taunt na mangyayari doon saglit pero sabi na parang delikado yata. At aalis na muna sila. Kyle TC mas napabilis ang pagpunta doon sa may purple buff. Wonderful kiting from both teams. Eventually, RSG yung mananalo dun sa dulo ng clash na yon. Kusei also timing no kanyang vengeance. Sobrang lupit. Eventually, dying dun sa top lane pero nakakuha naman siya ng 2 kills beforehand. Tapos kill pa rin kay Super Marco. So, lalong lumalakas yung early game. Pati yung mid game dito ng RSG. At kailangan parang sobrang ganda ng pinapakita dito ni Kyle TZ. Yeah. I think so far siya yung nagbibigay ng panalo dito sa AP Bren. 0-2 yung stats niya dito pero wag kayong mabubulag dyan sa numbers na yan. Hindi yan yung reflection ng impact dito ni Kyle TZ. Especially getting yung second turtle. Nai-invadean pa niya dito si Demon Kite. Eventually mamaya mararamdaman natin yung strength nitong Nolan na to. So don't be confused or don't be blinded by the stats na nakikita nyo kay Kyle TZ. Yun din yung difference siguro nung pag-assassin yung jungler mo kasi magle-level 11 na si Kyle TZ tapos si Demon Kite ay level 9 pa lang or magle-level 10. That's true. And kapag assassin ka naman, yung mobility mo talaga, yung nagpapalakas sa'yo at ginagamit niya ito tuwing pwede niyang gamitin. Half HP on the final turtle of the game. Sino kaya makasecure nito? Makakapag-contest ba ang AP Bren? Hindi na makakasilip pa. Napakagandang zone out ang pinakita ng RSG at mukhang middle lane ay bibigyan pa nila para makakapag-dash away si Pew sa moment na yon. Conceal, narinig natin. Immediate conceal. Ogwen na knock-up. Makakatakas nga ba? May taunt, may knock-up. Pero may fury din naman pala si Idol. Pero hindi yata patatakasin. Sapat ba ang sustain dito ni Master Ogwen? Hindi daw. Sabi na sa Demon Slayer, Demon Kite with a kill. 4 na katao ang pinadala Master Ogwen with his 3rd death of the game. Pero mukhang may hinanap sila sa loob ng jungle ng AP Bren. RSG, lamang na naman ng 3K at nahuli pa nga si Pew. Oo, parang talagang book lang ng book si Light, no? Parang as much as possible, gusto niya kalahati yung buhay para if ever na magkaroon ng team fight, -1 or mapipilitan na tumipi. Nag-force din ng mga Purify kung sakali. Dito na yung pinaka-awkward na situation para sa AP Bren kasi kinuha nila Nathan plus Nolan. At 8 minutes kasi wala na yung mga turtle at nag-group up na yung RC. Pwede na sila mag-aggressive. Sila kailangan pa nila mag-farm. Wow. Of aggression. May penalty zone na ginamit pero ginamit na rin yung Eternal Guard bilang sagot. Pero yung Torre masisira pa rin. Napakagandang objective taking para dito sa RSG. Kyle TZ, nasa likod. Mukhang magkikita sila ni Demon Kite pero hindi siya kakalabitin. Nakalusot naman ng bahagya at hindi naman nalaman na nandoon si Kyle TZ. Kaya naman magsisplit push na lang ata ang jungler ng AP Bren. Still a 3K gold lead for RSG. At bigla-bigla na lang sumusulpot si Master Ogwen. Doon ako bigla may red din sa mapa. Yung chip na pala. Tumitingin-tingin lang. Silip lang ng silip dito. Actually, nagkaroon siya ng access sa may top lane. Pwede niyo lang sigurin si Nats. However, knowing na isa tong Pakito, kumukunat dahil sa shield, sobrang bilis nung... Grabe, no? Sinapak lang. Sinapak lang. Okay. So, nakaano na pala siya dito. Malefic pala pinraya dito ni Nats. Makati yung damage nito. Kung sakali. And I think with the Pakito as well, yung enhanced na knockout punch ay meron ding CC chain kung saan hindi talaga makakagalaw ang mga targets niya. Kaya naman kailangan mag-ingat kapag magda-dive ng isang magaling na Pakito player. Pero mukhang
for RSG. Talagang nagiging mas agresibo na ang kanilang mga pasok sa loob ng jungle ng AP Bren ngayon. O siguro akala nila medyo matagal pa makakahabol dito yung Nathan talaga. Pero tingnan natin kung sa'yo ginamit yung vengeance. Sapat pa dito ang damage ng AP Bren. Medyo makapaliko na sa Glender dito yung kanilang hero. Pero si Demon kahit sa harap ng 3-4 na players, alis muna sila dahil nangangalahati yung shield. Habang yung Lord ay hindi pa nasisimulan. Yep. Nag-force sila ng 3 ultimates, so gonna be very happy for RSG. Yung yung buff dun sa Nathan, actually sobrang ganda. Kung isipin, ayun na yung damage. Oh my goodness, parang mabibigyan pa yata. At si Light ay naka-ready rin naman if ever na mas tumagal yung teamfight. Pero imagine the damage. Dito ni Nats. Tapos Lord pa sa side ng RSG. What a play coming in from the Raiders. Naglagay ng bomba doon sa may orange buff. Tapos decoy lang pala sa tunay ng objective ng RSG. Kakapulot lang niya no kanyang hypnosis noong time na yun. Tapos nakabang agad siya dito sa may bandang taas. Wala namang pupunta doon mula doon sa side ng AP Bren. Pero tulad nga na sinabi mo, Omi, bomba na to. Itong si Nats. At saka nung moment na yun, nakita niyo yung impact. 4 na players pa ng AP Bren yun nandun sa orange buff ulit para ma-make sure na makuha ni Kyle TZ. Kasi medyo traumatizing yung ganun. Parang nagulat lang din na parang sinamahan niya lang din sana si Kyle TZ kanina siya pa yung na-deaths. But Lord will march in dito sa ating middle lane. Parang damay civilian kung ikaw si View. Si Nolan ang target pero siya yung nabigyan. Nakol na nga dito, Flaptisi nahuli na rin. Hindi sapat ang kanyang kakunatan. Look at ko para sumasayaw-sayaw sa ilalim ng torre. Kaputin ka na si Ogwen. Habang madidepensan mo yung Lord, View's gonna be down. Medyo napalalim pero napakadang dash away pa rin naman Kusei. At Kyle TZ mamamatay na rin. 3 players ang napatumba dito ng mga Raiders. 20 segundos para kay View at Flaptisi. Endgame na ata para sa RSG. Taunt dito kay Ogwen at meron na nga rin silang minions, Paps. Nako, hindi na sapat. Meron na kaming yung guys sinabi ni Umi. Kaya naman, look at Kusei. Tower lock lang para sa kanila. At para sa panimula ng ating araw, game number 3 agad, RSG Philippines. What a game coming in from the Raiders. Hindi pa secured ang top 3 ng AP Bren dahil sa pagkapanalo ng RSG doon. Sabi natin, mainit ang laruan ng RSG. Talagang kumulo na sa game number 2. Ayun na nga, tiyakap na pati si Chico. Dito yung si Nats. Oo nga, no? Yakapin mo na Nats. Nadamay. I think yung pwede natin credit dito is yung draft choices ng dalawa